nga ba namin nakuha o naibalik ang cellphone na naiwan namin sa taxi without knowing plate number? So dito sa video na ito, Lods, pag-uusapan po natin yan. Pero bago yan, mag-subscribe ka na po muna. Maraming salamat. God bless po. So alam nyo, Lods, no, to make the story short, no, sumakay po sa S-Boy yung asawa ko ng taxi, no. Pinara lang nila sa kalsada. So hindi nila binook, no. Napara lang nila sa kalsada. Galing po sa hospital, no, sa Banawi Hospital Orthopedic. Kasi po, yung kamay niya, Lods, na balian siya ng buto sa basketball. So, yun dito, yung kanang baraso niya, yung dalawang buto natin dito naputol. So, kailangan ng operasyon, kailangan bakalan. So, at ang presyo po niyan na binigay sa kanya ay 80,000. Yung dalawa, no? Parang 40,000 isa. So, iiksiyan ko na lang po, Lods, no? Sumakay po sila ng taxi doon. At nung bumaba na po sila ng Kainta, no? Madaling araw po sila sumakay kasi madaling araw na nasementohan yung baraso niya. Sinementohan muna, no? Hindi pa na-operahan hanggang ngayon. Bumaba sila na Kainta ng 4:45 a.m. No? Kasi natapos na yung semento, madaling araw. So, umuwi sila doon, from Banawi City to Kainta. No? Doon muna siya sa parents niya, no, tumuloy. Injured yung isang kamay niya, isang kamay lang yung hawak niya. No? Nagsiselfon siya sa taxi, and then nakatulog siya, nakaidlip siya. Hindi niya malayan pagbaba niya ng taxi, nahulog pala doon sa upuan niya. So, syempre, madilim yon, madaling araw pa, at katulad nga sabi ko, isang kamay lang yung gumagana, hindi niya napansin. So, pagbaba niya ng taxi, siguro after 1 hour, kasi wala ako doon, no? Pansin niya na wala yung cellphone niya, naiwan niya sa taxi. So, agad-agad kinontak namin yung cellphone. So, meron pang 30% yon, no, na battery. So, kinontak namin yung cellphone, and then yun na nga, hindi na nga namin makontak, naka-off. No? And then yun na nga, no, hindi po namin nakuha yung plate number, no? Ang ginawa nila, nagtanong-tanong sila sa lugar ng Kainta na yun, no? Yung may mga taong may CCTV doon sa barangay o kahit saan pa yan para lang makita yung plate number ng taxi na ito, no? Pero unfortunately, no, wala talagang nakuha kasi po karamihan po nakuha ay kung hindi blurred, side view lang ang kuha. So ang nakuhanan lang ay yung pangalan ng taxi at body number. So ito na nga ngayon. So hopeless na po kami na mabawi yung cellphone na yun kasi yung cellphone na yun ginagamit sa pag-vlog yun eh. Bago pa yun, no? At talagang naman maganda yun, hindi pa talaga napagawa yun, no? So, importante rin po sa amin yung cellphone na yun dahil po sa aming mga YouTube channel, Facebook page, mga ganyan. So, yun na nga, Lods, no? And then, hopeless na nga po kami nung araw na yun. Sabi ko na kay S-Boy, hayaan na lang siguro, no? Magdasal na lang tayo na baka merong pasahero na maibalik yun, no? Baka may sumakay doon sa taxi driver na yun. And then, madampot, baka may balik. So, tinatawagan namin talagang off na, hindi na rin matrace, no? Kung nasan yung cellphone. And then, ito na nga, Lods. Itong asawa ko ayaw tumigil, hindi mapakalit, talagang gusto niya makuha yung, ano niya, yung cellphone. Kasi nga, bukod nga sa stress siya dahil injured siya, yung cellphone na wala pa sabay. So, ako sumubok ako, Lods, no? Nakita nga namin sa CCTV yung pangalan ng taxi. Sa gilid niya may pangalan niyan, eh, no? Example, Deltan. O, Deltan Taxi, di ba? Yun na nga. And then may body number. So, ito, Lods, doon ako nagsimulang mag-imbestiga, doon ako magsimula maghanap, no? So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung LFRTB, no? So, tinawagan ko yon, and then tinanong sa akin kung alam ko daw yung plate number. Ang sabi ko, hindi nga namin alam. Wala po kaming CCTV nakuha na nakita yung plate number. So, sabi nung LFRTB sa akin, hopeless na yon. So, wala tayong magagawa. Kailangan ng plate number. So, yun na nga, munti ka na rin ako gumive up nung araw na yon. Pero naisip ko, sabi ko, ma'am, sabi ko sa telepono na kausap ko na LFRTB, no? Hindi po bang itong Deltan Taxi na ito, makontak natin itong owner nito, yung may-ari. So, sabi niya sa akin, susubukan natin pero suntok sa buwan yan, ma'am. So, mahihirapan po kami. Pero susubukan natin. Ginawa ng LFRTB, yon, kinontak yon, sinubukan kontakin at awa ng Diyos na kontak naman yung Deltan, no? Na may-ari ng taxi. So, binigay sa akin yung pangalan and then contact number. So, ma'am, ito po yung pangalan niya at contact number. At sinabi niya rin po niya sa akin na kailangan yung i-report muna sa pulisyan na nawala yung cellphone nyo para hindi tayo mabalikan. Tinawagan ko yung binigay sa akin number at yung pangalan. So, sinabi ko na, ma'am, ito po ba yung may-ari ng Deltan, ganito, ganyan. Sabi niya, oo, ako nga. So, ganito po kasi, ma'am, no? May kami sa taxi ninyo, yung driver ninyo, and then naiwan yung cellphone doon. So, sabi niya, anong plate number? Hindi ko po alam. Pero ang body number ng taxi ay ganito. Anong itsura ng driver? So, ang asawa ko nakita sa S-Boy. So, sinilarawan niya na ganito, ganyan, chubby, ganyan. So, sabi niya sa akin, o sige, ganito. Pagtatanong-tanong ko sa mga taxi driver ko. So, tatanong ko kung may nakuha silang cellphone at kung sino sa kanila yung nagatid sa Kainta, no? Banawi to Kainta, no? Ngayon, after minutes, tumawag sa akin yung may-ari ng taxi. Sabi niya, alam ko na kung sino ang taxi driver na naghatid sa asawa mo. Pero sinasabi niya sa akin na walang cellphone sa taxi niya na naiwan. So, dinidiin nung driver talaga sa kanyang taxi. So, ang nag-uusap sa cellphone, binigay ko yung cellphone number kay S-Boy, silang dalawa nag-uusap. At sabi nga ng taxi driver, wala talaga siya nakitang cellphone sa taxi. So, yun ang sinasabi niya. So,
So, tapos yun na nga, Lods, no, pinipilit na S-boy na talagang doon niya naiwan sa taxi, no? Ngayon, after an hour, no, itong taxi na to tumawag ulit. Sabi niya, naalala daw pala niya, 7 a.m., nagpa-car wash siya. So, pinuntahan niya yung car wash at tinanong niya doon sa mga nag-vacuum doon sa kanya taxi, no? Kinaraw siya taxi sa loob, no? Tinanong niya kung may nakuha cellphone at sinabi daw doon ng janitor na meron ngang nakuha cellphone. Kinuha niya nga yung cellphone na yun at yun na nga, tinawagan kami. Sinabi ko nga napapalitan na lang yung gasolina niya papunta doon. So, nag-gikas ako sa kanya ng 500. So, ayun na nga, pinalalamog ko yung cellphone, no? Kinuha sa kanya and then pinadala doon sa kainta. So, yun po yung nangyari. Kaya po nabawi po namin yung aming cellphone. So, kaya po, Lods, kapag ka meron nangyari sa yung ganito, na-share ko lang itong experience ko, baka nakaiwan rin kayo na mga gamit sa taxi and then hindi nyo alam yung plate number. Tawagan nyo po yung may-ari ng taxi, no? At least yung gilid lang mabasa ninyo yun. Makukontak po yun ng LFR TV. So, hanggang dito lang po tayo mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!